Naramdaman ni Joan ang paghinto ng kanyang mundo sa tunog ng pagbagsak ng isang folder sa ibabaw ng kanilang lamesa. "Paano mo nagawa sa akin to, Joan?" Ang tanong ay malamig, matigas, at nagmula ito sa lalaking ilang segundo lang ang nakalipas ay buong pagmamahal na hinahawakan ng kanyang kamay. Para siyang nabingi. Ang marahang tugtog ng violin sa loob ng mamahaling restaurant ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagkabog ng sarili niyang dibdib. "Drew, anong anong sinasabi mo?" Hirap niyang tanong. Nakatitig sa kanya si Drew, ang kanyang asawa, ang CEO ng kumpanyang pinaghirapan nilang itayo. Ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon ay hindi ang mga matang minahal niya. Ang mga iyon ay mata ng isang estranghero, puno ng sakit, ng galit, at ng isang bagay na mas malala pa, pagkasuklam. "Ninakawan mo ang sarili kong kumpanya," sabi ni Drew. Bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Joan. "Milyon-milyong dolyar, Joan. Milyon." Napailing si Joan, isang desperadong paggalaw. "Hindi! Hindi totoo yan. Alam mong hindi ko kayang gawin yon." Bumukas ang folder sa kanilang pagitan. Sa loob ay mga papeles, mga bank statement na may pangalan niya, mga numero na hindi niya maintindihan. Pero ang nakita niya ay ang ilalim na linya. Isang transaksyon na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, inilipat sa isang account na nakapangalan sa kanya. "Paano mo ipapaliwanag yan?" tanong ni Drew. Ang boses ay basag. Ang champagne sa kanilang mga baso ay hindi pa nababawasan. Ang isang pulang rosas na regalo ni Drew para sa kanilang anniversary ay nakalagay pa sa tabi ng kanyang plato. Kanina lang, nagtatawanan sila. Kanina lang, sinabi ni Drew na siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay nito. Isang alaala ang mabilis na pumasok sa isip niya. Noong 1 taon, sa isang simpleng picnic sa parke, may dumi ng tsokolate sa gilid ng kanyang labi. At marahan itong pinunasan ni Drew gamit ang kanyang hinlalaki. Sabay sabing, "Kahit kailan, hinding-hindi ako magdududa sa'yo. Ikaw ang kaisa-isang tao sa mundo na pinagkakatiwalaan ko ng buong buo." Ang init ng alaala ay agad na pinatay ng lamig ng kasalukuyan. "Drew, maniwala ka sa akin." Pagmamakaawa niya, nararamdaman na ang pangingilid ng mga luha. "Hindi ko alam yan. Isang malaking pagkakamali ito." Pagkakamali? Isang anino ang dumaan sa likod ni Drew. Si Luelia, ang kanyang biyenan, ay lumitaw na may isang nanggisi sa mga labi. Ang nangising iyon ay laging nandyan sa tuwing nakikita siya nito. Ngunit ngayon, ito'y puno ng tagumpay. "Ang tanging pagkakamali dito ay ang araw na pinakasalan ka ng anak ko." Lumapit si Luelia at tinapik ang balikat ni Drew. "Sinabi ko na sa'yo, anak. Mga tulad niya, pera lang ang habol. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw." Hinarap ni Joan ang kanyang biyenan. Ang takot ay napalitan ng bahagyang galit. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Alam ninyong lahat kung gaano ko kamahal si Drew." "Pagmamahal," tumawa si Luelia. "O pagmamahal sa pera niya?" Bumaling si John pabalik kay Drew. Naghahanap ng tulong ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito para sa ina. Pero wala siyang nakita. Ang nakita niya ay ang unti-unting pagtanggap sa lahat ng kasinungalingan. Tumayo si Drew. Ang kanyang kilos ay pinal, parang isang hukom na maghahatid ng kanyang sentensya. "Hindi ko akalain na naaabot tayo sa ganito, Joan," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Sa labas ng restaurant, isang tunog ang unti-unting lumakas. Isang tunog na pamilyar pero nakakatakot. Ang tunog ng sirena ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Joan habang tinitingnan si Drew. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay nauubos. "Drew,
Anong ginawa mo? Hindi siya sinagot ni Drew. Tinalikuran siya nito at sinabi sa hangin, "Tumawag ako ng pulis. Dito magtatapos ang lahat." Nakatayo si Drew sa harap ng malaking litrato ng kanilang kasal na nakasabit sa dingding ng kanilang master's bedroom. Sa litrato, magkayakap sila ni John. Parehong may mga ngiting abot hanggang tenga, mga matang nangungusap ng mga pangakong panghabang buhay. Napahawak si Drew sa kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay tila walang katapusan. Paano sila umabot sa ganito? Ang babaeng pinangakuan niyang proprotektahan sa lahat ng bagay ay ang babaeng ipinakulong niya kagabi. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng pagsisisi na pilit niyang nilalabanan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang isipan ang itsura ni Joan habang pinoposasan. Ang gulat, ang sakit, ang hindi makapaniwalang pagtingin sa kanya. Iyon ay isang imahe na susunod-sunod sa kanya kahit sa kanyang pagtulog. Nakikita mo na ba, anak? Isang malambing na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangan lumingon ni Drew. Ang kamay na marahang humahaplos sa kanyang likod ay pamilyar. "Ma," sabi niya, ang boses ay pagod. "Ang pagpili sa tama ay laging mahirap," sabi ni Luelia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga na may halong lason. "Pero kailangan mong gawin para sa kumpanya, para sa pangalan ng pamilya natin." Humarap si Drew sa kanyang ina. "Pero si Joan Toma, ang asawa ko." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Luelia. "Alam ko, anak, at masakit din para sa akin na makitang nasasaktan ka. Pero hindi ba't matagal na kitang binalaan?" Ang mga taong galing sa hirap, kapag nakakita ng malaking pera, hindi nila mapipigilan ang sarili nila. Naaalala mo ba ang kwento ng pamilya niya? Kung paano sila naloko sa isang maliit na negosyo? Nasa dugo na nila ang pagiging desperado para sa pera. Ang mga salita ni Luelia ay tumagos sa isip ni Drew. Naghahanap ng mga lamat sa kanyang determinasyon at pinupuno ang mga ito ng laso ng pagdududa. Iyon ang ginamit niyang rason para kumbinsihin ang sarili niya. Ang nakaraan ni John, ang katibayan mula kay Marco, ang finance director niya, na mukhang hindi maipagkakaila. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ang lahat ng ito. Isang oras ang lumipas. Natagpuan ni Drew ang sarili sa harap ng isang istasyon ng pulis. Malamig, mabaho, malayong malayo sa mundong ginagalawan nila ni John. Dinala siya sa isang silid kung saan nakaupo si Joan sa likod ng rehas. Ang maganda niyang asawa ay mukhang pagod at basang-basa sa luha. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Drew ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi takot, kundi tapang. Umupo siya sa silyang nasa labas ng selda. Sa pagitan nila ay ang malamig na bakal ng pagkakanulo. Inilapag niya ang isang folder sa maliit na mesa. Nandyan ang lahat ng ebidensya, John. Ang mga bank transfer, ang mga pekeng dokumento na may pirma mo. Tiningnan lang ni John ang folder, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. "Aminin mo na lang, John," sabi ni Drew. Ang boses ay halos pakiusap na. "Kung aaminin mo, baka sakaling matulungan pa kita. Mapapababa natin ang sentensya mo." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni John. "Ang tulong mo? Drew, ikaw ang naglagay sa akin dito. Dahil may ebidensya ako." Halos pasigaw niyang sabi. Ang galit ay panakip sa sarili niyang pagdududa. Umiling si John. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Hindi mo kailangan ng ebidensya noon para paniwalaan ako, Drew. Ang kailangan mo lang ay tiwala. At sinira mo yon." Tinitigan siya ni John ng diretso sa mata. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. "Wala akong aaminin na kasalanang hindi ko ginawa." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Drew
na parang sampal. Walang pagmamakaawa, walang pag-iyak. Isang tahimik na deklarasyon ng kawalang kasalanan. Tumayo si Drew, hindi na makayanan ng tingin ni John. Tinalikuran niya ito, bawat hakbang papalayo ay parang paghakbang sa ibabaw ng bubog. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang cellphone, dinial niya ang numero ng kanyang abogado. Ituloy ang kaso, sabi niya. Ang boses ay malamig at desidido. Siguraduhin mong mananalo tayo. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. 365 araw sa loob ng isang seldang amoy kalawang at nawawalang pag-asa. Sa unang mga buwan, gabi-gabi umiiyak si John hanggang sa wala nang mailuha. Yayakapin niya ang kanyang mga tuhod, pipiliting balikan ang init ng mga yakap ni Drew, ang tunog ng kanyang halakhak. Ngunit ang mga alaala na dati kanlungan ay naging mga multo na nagpapahirap sa kanya. Ang pagmamahal niya para kay Drew ay hindi bigla ang naglaho. Ito ay namatay ng dahan-dahan, tulad ng isang kandilang nauupusan ng hangin. Bawat araw na lumilipas na walang balita mula rito, bawat gabi na mag-isa niyang hinaharap, ay isang pagpatay sa pag-ibig na minsan yan niyang inakala na panghabambuhay. Ngayon, tuyo na ang kanyang mga luha. Ang dating malambot niyang puso ay tila nagkaroon na ng kaliyo. Ang buhay sa loob ay isang walang katapusang paulit-ulit na bangungot. Ang tunog ng bell sa umaga, ang lasa ng pagkain na walang lasa, ang sigawan ng mga kapwa bilanggo, ang kadiliman sa gabi. Natututunan niyang maging manhid. Natututunan niyang maging tahimik. Natututunan niyang magmasid. Isang araw, habang naglilinis ng pasilyo, isang sulat ang iniabot sa kanya. Galing sa kanyang mga magulang. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Anak, huwag kang susuko. Naniniwala kami sa'yo. Naghihintay kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin. Simple lang ang mga salita. Ngunit para kay John, iyon ang unang sinag ng araw na nakita niya sa loob ng 1 taon. Ipinangako niya sa kanyang sarili, hindi para kay Drew, hindi para patunayan ang kahit ano sa mundo, kundi para sa pamilya niya at para sa sarili niya. Lalabas siya dito na buo ang pagkatao. Ang galit, parang lason yan, ineng, sabi sa kanya minsan ni Ate Linda, isang matandang bilanggo na naging kaibigan niya. Ikaw ang iinom, pero umaasa kang yung iba ang mamamatay. Huwag mong hayaang kainin ka niyan. Ang kailangan mo ay lakas, hindi galit. Tumagos ang mga salitang yon sa kanya. Ang galit niya kay Drew at Luelia ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang gusto niya ay hindi paghihiganti, kundi hustisya. Ang gusto niya ay makuha muli ang pangalan at dignidad na ninakaw sa kanya. Minsan, sa gitna ng gabi, bigla niyang naalala ang pangako ni Drew sa kanya noon, sa ilalim ng isang puno habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Palagi akong maniniwala sa'yo. Hindi na siya nasaktan. Wala na siyang naramdaman. Ang alaala ay isang lumang litrato na kupas na ang kulay. Isang hapon, ipinatawag siya sa visitors area. Ang puso niya ay hindi na umasa. Ang abogado niya pala, si Attorney Reyes. May dala akong balita, Joan, sabi ng abogado. Ang muka ay seryoso. Tungkol sa kaso? Tanong ni Joan. Ang boses ay kalmado. Umiling si Attorney Reyes. Naglabas ito ng isang makapal na sobre mula sa kanyang briefcase at marahan itong inilapag sa mesang nasa pagitan nila. Galing kay Drew, sabi nito. Tinitigan ni Joan ang sobre. Hindi niya ito hinawakan. May kung anong lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ano yan? Nag-aalangang sumagot ang abogado. Divorce papers. Pinirmahan na niya. Ang pirma mo na lang ang kulang.
Hindi kumurap si John. Ang mga salita ay tumama sa kanya. Hindi na parang punyal, kundi parang isang malamig na bato na lumubog sa isang lawa na matagal nang payapa. Ito na pala iyon, ang huling selyo, ang huling pagputol sa ugnayan na minsan niyang itinuring na sagrado. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa sakit ng pag-ibig, kundi dahil sa pagtanggap sa isang mapait na katotohanan. Tapos na talaga, 1 taon. Para kay Drew, ang 1 taon ay lumipas, na parang isang mahabang, walang kulay na panaginip. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho, mga meeting, mga spreadsheet, mga business trip. Ginawa niyang abala ang bawat oras ng kanyang araw para walang puwang na pumasok si John sa kanyang isipan. Ngunit ang katahimikan sa gabi, ang kanyang kalaban. Ang malaking bahay na dati puno ng tawanan ni John ay isa na ngayong malamig at malawak na espasyo. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Isang gabi, habang pauwi, napadaan siya sa isang maliit na Italian restaurant, ang paborito nilang dalawa. Bigla niyang naalala ang huling gabi nila doon bago pa mangyari ang lahat. Nag-aagawan sila sa huling piraso ng tiramisu at ang simpleng sandaling iyon ay naglalaman ng lahat ng kaligayahan sa mundo. Napahigpit ang hawak ni Drew sa manibela. Ang pagsisisi ay isang alon na biglang humampas at halos hindi siya makahinga. Pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ina sa sala, masayang nakikipag-usap sa telepono. Oo, sige, magkita na lang tayo sa hotel bukas. It's my treat, sabi ni Luelia bago ibaba ang tawag. Napansin ni Drew ang pamumuhay ng ina nitong mga nakaraang buwan. Palaging may bagong alahas, bagong damit. Palaging may mga lakad kasama ang kanyang mga amiga sa mga mamahaling lugar. Ikinibit-balikat lang niya ito noon. Iniisip na paraan lang ito ng kanyang ina para makalimot sa nangyaring iskandalo. Ngunit may kakaiba ngayong gabi. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng sofa, nakita ni Drew ang isang bukas na sobre. Isang credit card bill. Para kay Luelia. Hindi niya sinasadyang tingnan, pero nahagip ng kanyang mga mata ang kabuuang halaga sa ilalim ng papel. Napakunot ang kanyang noo. Ang halaga ay sobrang laki. Sapat na para makabili ng isang bagong kotse. Tiningnan niya ang mga detalye. Mga 5-star hotel, mga casino, mga mamahaling butik. Drew, anak, nandyan ka na pala, sabi ni Luelia, tila bahagyang nagulat. Mabilis nitong kinuha ang bill at itinago sa kanyang bag. Gusto mo bang ipaghanda kita ng hapunan? Busog pa ako, ma, sagot ni Drew. Hindi maalis sa isip ang nakita. Kinabukasan, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawala kay Drew. Habang nasa isang meeting, nag-vibrate ang cellphone ng kanyang ina na naiwan nito sa kanyang opisina. Aksidente niyang nakita ang mensahe sa screen mula sa isang numerong hindi nakasave. Luelia, huling babala. Magbayad ka na. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Drew. Anong utang ang pinagsasabi nito? Ang buong araw ay lumipas na lutang ang kanyang isip. Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi magtugma. Ang maluhong pamumuhay ng ina. Ang malaking utang sa credit card. Ang text message na may halong pagbabanta. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Bumaba siya para uminom ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa study room ng kanyang ina. Mahina ito nanginginig at puno ng takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto na bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Nakita niya ang kanyang ina. Nakatalikod, hawak ang telepono. Parang awa na niyo na. Umiiyak na pakiusap ni Luelia sa kausap nito. Nakuha ko na ang bahagi ng pera, pero kailangan ko pa ng panahon para sa natitira. Natahimik si Luelia, nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos,
Sa isang boses na puno ng desperasyon, narinig ni Drew ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mundo. Bigyan niyo pa ako ng oras. Babayaran ko ang lahat. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw sa isip ni Drew habang pabalik siya sa kanyang silid. Babayaran ko ang lahat. Anong babayaran? Anong pera? Isang terribleng ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakasama. Napaka-imposibleng isipin, kaya't pilit niya itong iwinaksi. Hindi. Hindi magagawa ni Mama yon. Mama, imposible. Pero ang mga ebidensya, ang maluho niyang pamumuhay, ang banta sa text, ang desperadong tawag sa telepono, ay parang mga piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin dahil natatakot siya sa magiging larawan nito. Hindi na siya makakatulog nang hindi nalalaman ang katotohanan. Kailangan niya ng pruweba. Kinabukasan, hinintay niyang umalis ang kanyang ina para sa lingguhan nitong charity meeting kasama ang mga amiga. Nang masiguro niyang wala na ito sa bahay, naramdaman ni Drew ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Dumiretso siya sa study room ni Luelia. Ang silid ay malinis, organisado, at puno ng mga libro. Isang perpektong larawan ng isang disenteng ginang. Ngunit alam ni Drew na may itinatago ang perpektong ayos na ito. Sinimulan niyang maghanap. Binuksan niya ang bawat drawer, tiningnan ang ilalim ng mga papeles. Wala. Tiningnan niya ang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Nakalock. Napaupo siya sa silya, halos sumusuko na. Saan? Saan niya itatago ang isang sikretong kayang sumira sa lahat? Napatingin siya sa isang bookshelf. Sa gitna ng mga mamahaling libro ay may isang bagay na hindi nababagay. Isang lumang picture frame, litrato ng kanyang yumaong ama. Noong masaya pa sila. May nag-udyok sa kanyang kunin ito. Sa likod ng frame, nakadikit ang isang maliit na susi. Mabilis na bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang susi para buksan ang safe. Bumungad sa kanya ang ilang alahas at mga papeles. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang bagay pa. Isang maliit, itim na kwaderno. Nanginginig ang mga kamay ni Drew habang binubuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina, ang bumungad sa kanya. Hindi ito isang diary, isa itong ledger. Nakalista ang mga pangalan ng casino, Solaire, City of Dreams, Okada. Sa tabi ng bawat isa ay may mga petsa at mga halaga na may minus sign. Ang mga numero ay nakakagulat. 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon. Patuloy siya sa paglipat ng pahina hanggang sa tumigil ang kanyang paghinga. Nakita niya ang isang petsa. Ang eksaktong linggo kung kailan ninakaw ni Joan ang pera mula sa kumpanya. Sa tabi ng petsang yon, may nakasulat na isang malaking halaga at sa ilalim nito ang mga salitang, "Patalo. Kailangang mabawi agad." Nanlamig ang buong katawan ni Drew. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Hindi. Hindi. Nilipat pa niya ang pahina. Dito nakalista ang mga bayad na utang. At sa listahang iyon, isang pangalan ang halos sumunog sa kanyang mga mata. Marco Reyes, CFO. Sa tabi ng pangalan ni Marco ay may nakasulat na halaga at isang maikling tala. Utang para sa ospital ng anak. Biglang nagliwanag ang lahat sa isipan ni Drew na parang kidlat. Ang perpektong ebidensya na ibinigay ni Marco. Ang biglaang paglipad ni Marco sa ibang bansa para sa operasyon ng kanyang anak. Ang lahat ng ito ay magkakakonekta. Hindi lang si John ang sinira ng kanyang ina. Ginamit at kinontrol nito ang isang desperadong ama para isagawa ang kanyang masamang plano. Isang emosyon ang nanaig sa lahat ng sakit at pagkabigla. Isang nagngangalit na galit. Kinuha niya ang kwaderno, lumabas ng silid at dumiretso sa kanyang kotse. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang nasa isip niya. "Marco?" sabi ni Drew sa kabilang linya.
Ang kanyang boses ay delikadong kalmado. Opisina ko. Ngayon din. Ilang oras ang lumipas. Hating gabi. Madilim ang opisina ni Drew maliban sa isang lamp na nakatutok sa kanyang mesa. Nakaupo siya, naghihintay. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Balisa at pinagpapawisan. Sir Drew, pinapatawag niyo raw po ako? Hindi nagsalita si Drew. Dahan-dahan niyang itinulak ang itim na kwaderno sa gitna ng mesa sa ilalim ng bilog ng liwanag. Nakita ni Marco ang kwaderno. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Tinitigan ni Drew ang kanyang finance director, ang taong pinagkatiwalaan niya ng maraming taon. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang simpleng tanong na naglalaman ng lahat ng bigat ng pagkakanulo sa buong mundo. Bakit, Marco? Bakit mo ginawa to? Hindi nakasagot si Marco. Napaluhod ito sa sahig at humagulgol. Ang pag-amin ni Marco ay parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa buong sistema ni Drew. Bawat detalye, kung paano siya tinakot ni Luelia, kung paano nito ginamit ang sakit ng kanyang anak, kung paano sila gumawa ng mga pekeng dokumento, ay mga punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Drew. Hindi siya umuwi agad. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging isang mahabang malabong guhit sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni John sa kanyang isipan. Ang mukha nito noong gabing inaakusahan niya ito. Ang mukha nito sa likod ng rehas. Ang mukha nito na puno ng sakit. At ang lahat ng sakit na yon, siya ang may gawa. Pagsisisi. Ito ay isang salita na hindi sapat para ilarawan ang impyernong nararamdaman niya. Para siyang nalulunod sa isang karagatan ng kasalanan. Nang sa wakas ay umuwi siya, halos mag-uumaga na. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, naglalakad pabalik-balik halatang balisa. Drew, saan ka ba galing anak? Hindi kita matawagan. Bungad ni Luelia. Ang pagkabalisa ay mabilis na napalitan ng relief. Hindi nagsalita si Drew. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. May problema ba? Tanong ni Luelia. Napansin ang kakaibang itsura sa mukha ng anak. Huminto si Drew sa harap niya. Inilabas niya mula sa kanyang coat ang itim na kwaderno at marahan itong inihagis sa ibabaw ng coffee table. Napatingin si Luelia sa kwaderno, sa isang iglap na wala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng purong takot. Nakausap ko si Marco, sabi ni Drew. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Inamin niya ang lahat. Napailing si Luelia. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Peke yan. Sinisiraan lang ako ng Marco na, yan. Huwag na tayong maglokohan, ma, sabi ni Drew. Ang galit ay nagsisimula ng umakyat sa kanyang lalamunan. Paano mo nagawa yon? Paano mo nagawang sirain ang buhay ng isang inosenteng tao? Ang asawa ko? Dahil hindi siya nararapat sa'yo. Biglang sigaw ni Luelia. Ang takot ay napalitan ng isang pangit na katapangan. Isa siyang ahas, Drew. Isang manggagamit. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ka. Protektahan ako? Tumawa si Drew ng mapait. Sinira mo ako, ma. Sinira mo ang kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa akin. Pinaniwala mo ako sa isang kasinungalingan at ginawa mo akong isang halimaw sa paningin ng babaeng pinakamamahal ko. Pagmamahal? Dumura si Luelia. Hindi pagmamahal ang tawag doon. Kahibangan. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito at hinding-hindi magiging. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Drew ang kanyang ina na para bang nga ngayon lang niya ito nakita. Ang babaeng buong buhay niyang iginalang at minahal ay hindi pala umiiral. Ang kaharap niya ay isang estranghera, isang babaeng puno ng galit, inggit at kayang gawin ang lahat, kahit ang pinakakarumal-dumal na krimen, para lang sa pera at sa kanyang mga maling paniniwala.
Kinuha mo ang lahat sa akin, sabi ni Drew. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng katapusan. Tumalikod si Luelia. Malalaman mo rin balang araw na tama ang ginawa ko. Hindi, sabi ni Drew. Ang boses ay matigas na parang bato. Kinuha ni Drew ang kanyang cellphone. Nakita ni Luelia ang ginagawa niya at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Anong ginagawa mo? Drew, anak. Huwag! Pagmamakaawa niya. Dinial ni Drew ang 3 numero. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang ina, ipinapakita rito ang buong lawak ng kanyang pagkasira. Hello? Sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Gusto kong i-report ang isang krimen. Ang balita ay dumating kay John na parang isang malayong alingawngaw. Isang tawag mula kay Attorney Reyes. Ang kaso niya ay muling bubuksan. May bagong ebidensya. May umamin sa kasalanan. Wala siyang naramdamang tuwa. Wala ring galit. Tila isang manipis na pader na gawa sa salamin ang nakapagitan sa kanya at sa mundo. At ang lahat ng emosyon ay hindi makatagos. Si Luelia ang may gawa ng lahat, sabi ng abogado sa telepono. At si Drew ang nagsumbong sa sarili niyang ina. Sa pangalan ni Drew, may bahagyang kumirot sa dibdib ni John. Hindi sakit, kundi isang multo ng dating sakit. Isang alaala ng sugat na matagal nang naghilom at nag-iwan ng peklat. Pagkatapos ng ilang araw, habang naglalakad siya pauwi sa kanyang maliit at inuupahang apartment, isang pamilyar na kotse ang nakaparada sa tapat. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Drew. Napatigil si John sa kanyang kinatatayuan. Ang Drew na nasa harap niya ay ibang-iba sa Drew na huli niyang nakita. Ang dating kumpiyansa at kapangyarihan ay wala na. Napalitan ito ng isang lalaking mukhang pinagbagsakan ng langit at lupa. Mas payat siya. Ang kanyang mga mata ay malalim at pagod. At ang mamahalin niyang suit ay tila maluwag sa kanya. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay mabagal at nag-aalangan. Huminto ito ilang talampakan ang layo sa kanya na parang may isang hindi nakikitang pader sa kanilang pagitan. John, sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi sumagot si John. Naghintay lang siya. Nalaman ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Drew, ang mga salita ay hirap na lumabas. Ang ginawa ni Mama, ang ginawa ni Marco, ang lahat ng kasinungalingan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Drew at kasama nito ang lahat ng bigat na dinadala niya. Patawarin mo ako, John. Patawad. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Alam kong hindi sapat ang sorry. Walang salita ang sapat para sa impyernong pinagdaanan mo. Pero, sana balang araw, mapatawad mo ako. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Drew. Nagkamali ako. Nabulag ako sa galit at sa mga sinabi ni Mama. Dapat pinaniwalaan kita. Dapat ikaw ang pinaniwalaan ko. Tinitigan lang siya ni John. Ang kanyang mukha ay kalmado. Sa loob niya, hinahanap niya ang dating pagmamahal. Hinahanap niya ang kirot, ang galit, ang kahit anong malakas na emosyon, pero wala siyang makita. Ang puso niya ay parang isang tahimik na lawa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Payapa, ngunit walang buhay. Bumalik ka na sa akin, John. Pagmamakaawa ni Drew, ang boses ay desperado. Aayusin natin to. Itatama ko ang lahat. Magsimula tayong muli. Dahan-dahang umiling si John. Salamat, sabi niya. Ang boses ay mahinahon at malinaw. Salamat sa paglilinaw ng pangalan ko. Iyon lang ang kailangan ko. Pero tayo, ang kasal natin? Tanong ni Drew. Ang pag-asa ay unti-unting namamatay sa kanyang mga mata. Tumingin si Joanne sa malayo, sa papalubog na araw.
Ang Drew na minahal ko ay namatay noong gabing mas pinili niyang maniwala sa iba. At ang Joan na minahal niya namatay sa loob ng kulungan. Humarap siyang muli kay Drew at sa unang pagkakataon, isang emosyon ang nakita sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi pagmamahal, kundi pamamalam. Salamat sa paglilinaw ng pangalan ko, ulit niya. Pero ang kasal natin, matagal nang tapos. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Para kay Joan, ang bawat sulok nito ay pamilyar. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na siya ang akusado na nakayuko at puno ng kahihiyan. Ngayon, narito siya bilang isang saksi, ang biktima. Ang nakaligtas, nakaupo si Drew sa unang hanay sa likod ng mga prosecutor. Sa kabilang panig naman, nakaupo si Luelia sa tabi ng kanyang abogado, mukhang pagod at mas matanda ng 10 taon. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit mabilis na umiwas si Luelia. Sa mga mata nito, wala nang pagmamataas. Tanging takot na lang ang natira. Nang tawagin ang pangalan ni John para tumestigo, naglakad siya papunta sa witness stand na may bigat ngunit may dignidad sa bawat hakbang. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nangakong magsasabi ng katotohanan. Tinanong siya ng prosecutor tungkol sa kanyang relasyon kay Drew, sa kanyang relasyon kay Lilia, at sa gabing nagsimula ang kanyang bangungot. Sumagot si John sa isang boses na kalmado at matatag. Hindi nanginginig, hindi nagpapakita ng galit. Isinalaysay niya ang mga pangyayari na parang nagbabasa mula sa isang libro, isang kwentong nangyari sa ibang tao. Ano ang naramdaman ninyo noong inakusahan kayo ng sarili ninyong asawa? Tanong ng prosecutor. Tumingin si John kay Drew. Ang sakit sa mga mata nito ay halos nahahawakan. Naramdaman ko na parang namatay ako ng gabing iyon. Sagot niya. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Drew. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong buuin, laging may mga lamat na mananatili. Pagkatapos ay dumating ang pagkakataon ng abogado ni Luelia. Sinubukan nitong ipinta si John bilang isang biktima na naghahanap ng pera na ginagamit ang sitwasyon para makuha ang yaman ng pamilya. Hindi ba't totoo, Mrs. Sandoval, na pagkatapos nito, plano ninyong humingi ng malaking danyos mula sa aking kliyente at sa kanyang anak? Tumingin si Joan ng diretso sa abogado. Ang ninakaw sa akin ay hindi pera, attorney. Ang ninakaw sa akin ay ang aking oras, ang aking pangalan, at ang aking pananampalataya sa pag-ibig. At ang mga bagay na yon ay hindi nababayaran ng kahit anong halaga. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa buong courtroom, kahit ang hukom ay tila natigilan. Sa huli, ipinatawag si Luelia sa stand. Umiiyak ito. Itinatanggi ang lahat at sinisisi si Marco. Ngunit ang mga ebidensya mula sa itim na kwaderno at ang testimonya ni Marco ay hindi maikakaila. Habang nagde-deliberate ang jury, lumabas muna si Joan para magpahangin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. Ilang sandali pa, lumabas ang hatol. Guilty. Habang inilalabas ng mga pulis si Luelia, nagwala ito. Drew, anak, tulungan mo ako. Hindi mo maaring hayaan na mangyari ito sa iyong ina. Ngunit si Drew ay hindi lumingon. Nanatili siyang nakatayo na parang isang estatwa. Pinapanood ang pagguho ng mundo na kanyang dating kinabibilangan. Sa labas ng courthouse, hinarang ni Drew si Joan. May iniaabot ito sa kanyang isang folder. Ano to? Tanong ni Joan. Isang kasunduan, sabi ni Drew. Inililipat ko sa iyo ang kalahati ng lahat ng pag-aari ko. Ito ang kabayaran sa lahat ng pinsalang nagawa ko. Tiningnan ni Joan ang folder. Pagkatapos ay umiling siya ng marahan. Kinuha niya mula sa kanyang bagang isang sobre, ang divorce papers na matagal na niyang pinirmahan.
Inilagay niya ito sa kamay ni Drew at marahang isinara ang mga daliri nito palibot sa sobre. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Drew," sabi niya. "Ang kailangan ko lang ay ang kalayaan ko." Tumingin siya sa mga mata nito at sa huling pagkakataon, nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal. "Maging malaya ka na, Drew, at hayaan mo na akong maging malaya." Pagkasabi noon, tinalikuran na niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon kahit kailan. Ang amoy ng bagong gawang kape at mainit na tinapay. Ang mahinang tunog ng isang maliit na kampana sa tuwing may bumubukas ng pinto. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintanang salamin. Ito ang mga bagay na gumigising kay Joanne araw-araw. 6 na buwan na ang lumipas. Sa isang tahimik na kanto ng siyudad, nakatayo ang isang maliit na coffee shop na may pangalang Bagong Umaga. Ito ang mundo ni Joan. Maliit, simple, at bawat sulok ay puno ng kanyang mga pangarap. Ginamit niya ang perang nakuha niya bilang danyos perwisyos mula sa gobyerno para itayo ito. Hindi niya ginalaw kahit isang sentimo mula kay Drew. Ito ay sa kanya. Galing sa kanyang paghihirap, galing sa kanyang lakas. "Isang kape para sa paborito kong apo," sabi ng isang matandang babae. Si Lola Nena, isa sa kanyang mga regular na customer. "Papunta na po, Lola," sagot ni John. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi habang hinahalo niya ang gatas sa latte. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga customer, mga estudyanteng nag-aaral, mga magkaibigang nagkukwentuhan, isang lalaking nagbabasa ng libro. Dito, siya ay si Joanne lang. Hindi ang asawa ng isang CEO, hindi ang dating bilanggo. Si Joanne, ang may-ari ng Bagong Umaga na gumagawa ng masarap na kape. At sapat na yon. Nang medyo humina ang mga tao, sumandal siya sa counter at tumingin sa labas ng bintana. Pinanood niya ang mga taong naglalakad, ang mga sasakyang dumadaan. Dati, ang mundo sa labas ay tila isang malaking hawla. Ngayon, ito ay isang malawak na tanawin ng mga posibilidad. Naalala niya ang sakit, ang mga luha, ang kadiliman. Ngunit hindi na ito kumikirot. Ang mga ito ay mga peklat na nagpapaalala sa kanya hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang katatagan. Natutunan niyang patawarin si Drew. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ang huling susi na nagpalaya sa kanya ng tuluyan. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap na niya ang kapayapaan. Sa kabilang banda ng kalsada, nakatayo ang isang lalaki sa lilim ng isang puno, halos hindi mapansin. Si Drew. Pinapanood niya si Joan sa loob ng kafe. Pinapanood niya ang paraan ng pagngiti nito sa mga customer, ang gaan ng kanyang mga kilos, ang liwanag sa kanyang mga mata na matagal na niyang hindi nakikita. Isang liwanag na siya mismo ang pumatay noon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha ng panghihinayang na habambuhay niyang dadalhin. Ito ang kanyang parusa. Hindi kulungan, kundi ang habambuhay na pagkaalam na winasak niya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya at wala na siyang magagawa para maibalik pa ito. Nakita niya si Joan na tumawa sa isang biro ng customer. Ang tunog ng tawang iyon ay hindi na para sa kanya. Ang kaligayahan nito ay hindi na nakasentro sa kanya. Malaya na si Joan at sa pagiging malaya nito, kailangan din niyang palayain ang sarili niya mula sa pag-asang babalik pa ito. Tumalikod si Drew. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng dagsaan ng mga tao. Isang estranghero na may dalang bigat sa puso na hindi na kailanman mawawala. Sa loob ng Bagong Umaga, napatingin si Joan sa labas, sa direksyon kung saan nakatayo si Drew kanina.
na para bang may naramdaman siya, ngunit wala na siyang nakita. Nagkibit-balikat siya, ngumiti, at humarap muli sa kanyang espresso machine. Sa makintab na metal nito, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod, pero matatag. Isang babaeng nasaktan, pero buo. Hindi na siya ang asawa ni Drew. Hindi na siya ang biktima ni Luelia. Siya si Joan. At sa wakas, sapat na yon. Sa labas, palubog na ang araw. Ngunit sa loob ng kanyang maliit na mundo, sa loob ng kanyang bagong umaga, ang umaga ay kasisilang pa lamang.